Vice President Sara Duterte earlier released a statement challenging prosecutors to refrain from insults. She also accused the Marcos administration of having the wrong priorities. Now, how is Malacanang responding to that? Mobile journalist Julie Baiza is at the palace for the inside look. Julie. Yes, Diego, binuweltahan at sinagot nga isa-isa ng palasyo yung mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, kabilang yung sinabi niya na lubog na daw sa baha at kahirapan ng bansa, pero tila walang mananagot. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, totoo naman daw na lubog sa baha dahil kitang-kita yan sa Davao City. Kaya raw inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos si DPWH Secretary Vince Dizon na ayusin yung malalang pagbaha sa Davao City. May isa raw kasing proyekto na nakita si Dizon na 2019 pa pero hindi pa rin nagagalaw o naisasaayos. Kailangan din daw makita at maimbestigahan yung ulat na may more than 13,000 flood control projects yung nagdaan ng Administrasyon Duterte. Dapat daw masilip kung numbers lang daw ba yan o existing projects. Kasi kung mga proyekto yan, dapat malaki daw yung naitutulong yan sa mga pagbaha. Para na rin daw maibigay yung kahilingan ni Vice President Duterte na panagutin yung dapat managot. Doon naman sa sinabi ni VP Sara na prioridad daw ng administrasyon yung impeachment trial laban sa kanya, na paghatian umano yung 2027 budget at yung paghahanda kung paano baliin yung konstitusyon at manatili sa pwesto, giniit ni Castro na naaayon sa konstitusyon ng impeachment proceedings at probisyon naman daw sa batas na para yan mapanagot yung isang opisyal. Ang payo ni Castro, mas maganda daw na aralin ng bise ang lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya laban sa administrasyon. Doon naman sa pagpuna ng bise sa paggamit nga daw ng ad hominem sa impeachment trial, siguro daw dapat magsimula kay VP Sara na maging magalang din sa pananalita para hindi na ibabalik sa kanya yung mga sinasabi niya. Ang palasyo at ang Pangulo kailanman hindi daw ito tolerate yung paggamit ng mga mapanirang salita at mga ad hominem. Diego. Alright, ano to, Julie, yung Lenny as kakampi? Kanina kasi nabanggit din ng palasyo na isa nga daw si Naga City Mayor Leni Robredo doon sa pumupuri sa LGSF fund kasi nakikita daw kung saan Hmm. napupunta yung proyekto at may transparency daw. Kaya ang tinanong sa kanya si Mayor Leni ba isa na ba sa maituturing na kaalyado? Lahat naman daw kaalyado ng Pangulo, no, kahit daw sa ang bayan, kahit daw saan ang pinamumunuan nilang lugar. Nagbabago lang naman daw yung sinasabi ng Pangulo kapagka doon sa mga obstructionist, kasi meron daw ilan na wala naman daw talagang ginawa kundi puro paninira sa administrasyon. Alright, itong iconic Coconut Palace, no, nag-reopen siya. And I Mm, remember most vice presidents use that as their palace. Kamusta naman mm, ang update dito? And will this be used also as possible sa future again for any government offices? mm. Kagabi nga ni-reopen yan after ng ginawa nilang improvement ano. Gagamitin yan, Diego, actually for the upcoming ASEAN Leaders Hmm. Summit sa November dahil tayo nga ang chair ng ASEAN. So isa yan sa mga venue na paggagamitan doon. Ang sabi ng palasyo, marami daw mga ni-restore, maraming mga ipinapakita yung craftsmanship ano. Pero kung gagamitin ba yan in the future na tanggapan? Kasi sabi mo nga previously mga vice president, wala pang sinasabi yung Okay. Malacanang tungkol diyan. Basta venue for ASEAN pa lang so far. Alright, well, thank you for that report. Mobile journalist Julie Baiza.